choose this day whom you will serve. Yan ang sabi ni Joshua sa Joshua 24:15 guys, no? Sabi niya sa mga Israelites, no? Ganun din sa atin guys, no? Kailangan makapag-decide na tayo kung sino ang gusto nating i-serve sa buhay natin, no? Kasi sa panahon natin ngayon, nasa end times na tayo guys, no? Kung baga, nalalapit na yung pagbabalik ni Jesus Christ, kaya dapat nakapili na tayo kung sino yung gusto nating i-serve, di ba? Kung si God ang gusto nating i-serve o yung kaaway ba niya, no? Kasi kailangan talaga natin gawin yun guys, kasi hindi nga tayo pwedeng mag-serve ng two masters. Nakasaad yan sa Bible na sabi dito sa Matthew chapter 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money, no? Kaya kailangan nating pumili, no? Kung tayo man sinasabi natin sa sarili natin na Christians tayo, porket nagsisimba tayo sa Christian church, porket nabinyagan tayo sa Christian church ng mga baby pa tayo, ay pwede na natin tawagin yung sarili natin na Christian tayo, no? Examine muna natin yung sarili natin guys, no? Yung buhay natin, examine natin kung ano nga bang lifestyle meron tayo, di ba? Ano nga ba ang pamumuhay natin sa mundong ito para matawag natin na Christians yung mga sarili natin. Examine natin yung puso natin kung may malinis nga ba tayo na puso, di ba? Katulad nga ba ni Jesus Christ yung puso natin, no? Para matawag natin na Christians ang sarili natin, kailangan true follower tayo ni Jesus Christ. Kailangan may malinis tayo na puso, di ba? May pagmamahal tayo sa kapwa natin at higit sa lahat, may taglay tayong fruits of the Spirit. Meron nga ba tayong ganun? Examine natin yung sarili natin, no? Marami sa atin, simba nga tayo ng simba linggo-linggo. Paglabas natin ng simbahan, anong ginagawa natin? Nakikipagchismisan tayo sa kapitbahay natin, naninira tayo ng kapwa natin. Yan ba ang pag-uugali ng totoong Christians na alam naman natin na pinag-uutos ng Diyos sa atin na love your neighbor as yourself? Di ba? Paano nyo magpapakita yung pagmamahal nyo sa kapwa nyo kung sinisiraan nyo sila, kung chinichismis nyo sila? Pagmamahal bang matatawag yun? Di ba? Hindi natin nasusunod ang kautusan ng Diyos kapag ganun ang ginagawa natin, no? At saka marami sa atin, tinatawag natin Christian ang sarili natin, pero ang mga ginagawa natin, nanonood tayo ng horoscope, nagpapaniwala tayo sa horoscope, nanonood tayo ng tarot reading, nagpapahula tayo, no? Ayan na may gawain ng demons yan, di ba? Mga demonic na gawain yan, no? Tuwang-tuwa tayo kapag nagpahula tayo, kasi nahuhulaan ng ng manghuhula yung buhay natin, no? Hindi natin alam yung manghuhula na yan, may demon na nagdi-dictate, may demon na bumubulong sa kanila, kaya nahuhulaan nila yung mga nangyayari sa buhay nyo, no? Halimbawa, nahuhulaan nila kung ilang taon na kayo, may demon na bumubulong sa kanila, nahuhulaan nila kung kailan kayo huling nagkaroon ng karelasyon kasi binubulungan sila ng demon. Kasi ang mga demons na ito guys, no, may impormasyon yan sila sa lahat ng tao, pinag-aaralan nila yung mga tao, kaya alam nila ang buhay ng tao, di ba? Kaya huwag tayong magpapalinlang sa ganung gawain, no? Tsaka yung panonood natin sa tarot reading, yung mga cards na binabasa ng mga tarot reader ay tinatrabaho ng demons yan para umakma sa kaganapan sa buhay niyo, para mama-addict kayo sa panonood, parang tumugma sa pangyayari sa buhay niyo, hindi niyo alam. Tinatrabaho ng demon yun kasi ang purpose nga ng demon kaya tinatrabaho yun, yung tarot cards ay para ma-hook kayo sa ganung gawain ninyo, na para uulit-ulitin nyo ang panunood kasi nakaka-relate kayo doon sa binabasa na cards ng mga tarot reader, no? Yan ay demonic na gawain yan guys, no? Hindi porket under grace na yung pamumuhay natin, hindi porket natubos na ni Jesus Christ yung kasalanan natin ay malaya na tayong gumawa ng kasalanan, no? Kasi baka sabihin nyo, okay lang gumawa ng kasalanan kasi under grace na tayo, natubos na tayo ni Jesus Christ, no? Hindi ganun guys, no? Ano ang sabi sa Bible? Kung gusto natin makaakyat doon sa kaharian ng Diyos, kailangan nating sumunod sa mga kautusan ng Diyos, no? Ang lahat ng mga pinag-uutos ni God, kahit nasa Old Testament pa man yan, applicable pa rin yan hanggang ngayon kasi tulad na nakasaad sa Bible, si God ay hindi nagbabago. Kung ano man yung salita niya noon, salita niya pa rin hanggang ngayon, no? Kailangan nating sumunod guys, no? At saka kailangan kailangan linisin natin yung mga puso natin, no? Kung gusto natin na makaakyat sa kaharian ng Diyos at matanggap natin yung grace ni God, which is yung eternal life, no? Linisin natin yung mga puso natin kasi si God yan ang gusto niya. Ang mga pinipili niya na tao ay tumitingin si God sa puso. Kailangan nating linisin yung puso natin, no? I-examinin natin yung puso natin kung ano nga ba ang laman niyan. Kung ikaw, tinatawag mo ng Christians yung sarili mo, tapos ang laman ng puso mo ay puro inggit, bitter ka masyado sa pangyayari sa buhay mo, or marami kang sama ng loob dyan sa puso mo, or insecure ka sa kapwa mo, hindi ka marunong magpatawad ng kapwa mo, or di kaya ay
sobra kang ma-pride, no? Sobrang taas ng ego mo. Hindi yan gawain ng isang totoong Christians, no? Kasi kapag totoong Christians ka, ang pag-uugali mo ay katulad ng pag-uugali ni Jesus Christ, no? Dapat follower ka ni Jesus Christ, no? Kaya sana huwag tayong magpapalin lang kay Satan na okay lang magkasala dahil under grace na tayo. Huwag tayong magpapalin lang, guys, no? Isang malaking kalukuhan lang yan, no? Kasi tulad ng nakasaad sa Bible, no? Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Ibig sabihin, kung gusto nating iserve si God, mag-focus lang tayo kay God, no? Kailangan ng complete surrender kay God, no? Talagang i-priority natin yung mga godly works, no? Huwag na nating bigyan ng satisfaction yung sarili natin at saka iwasan na natin at talikuran na talaga natin ang pagkakasala, no? Talikuran na natin yung paggawa ng mga gawain na hindi naaayon sa salita ng Diyos, no? Kasi kapag gumawa tayo ng kasalanan, ibig sabihin, sinunod natin si Satan, sinunod natin ang kagustuhan ni Satan, no? Hindi pwedeng iserve natin si God, iserve din natin si Satan. Kailangan natin pumili ng isa, di ba? Kasi kung ganun tayo, kung ganun ang style natin na siniserve nga natin si God pero siniserve din natin si Satan, paano tayo magkaroon ng kaligtasan, no? Paano tayo pagkalooban ni God ng eternal life niyan kapag nasa kabilang buhay na tayo na alam naman natin na ang mga tao na gumagawa ng kasalanan ay hindi pwedeng umakyat sa langit kasi sila sa langit ay mga holy sila, hindi sila pwedeng haluan ng mga tao na makasalanan, guys, no? Kaya sana, guys, no, mapag-isip-isip natin yan na hindi talaga pwede, guys, na mag-serve tayo ng two masters. Hindi pwedeng ikiklaim mo sa sarili mo na Christians ka pero ang mga ginagawa mo gawain ng evil, no? Sana ma-realize natin yan, guys, at no, itanim natin yan sa utak natin na hindi talaga pwedeng haluan ng kasamaan yung pagiging Christians natin, no? Kailangan maging matuwid tayo kung tinatawag natin na Christians yung sarili natin ay ituwid na natin yung buhay natin, mamuhay tayo sa katotohanan ng mga salita ng Diyos at mamuhay tayo ng matuwid na buhay. Sundin natin lahat ng mga kautusan ni God, di ba? Yan ang totoong Christians, guys, no? Kasi kapag ganun ang ginagawa natin, ayan ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? Ang mga ganyang tao, alam na natin na kapag tayo lumakad tayo sa mundong ito na ang pamumuhay natin ay naaayon na sa will ni God. Alam naman natin kung ano nag-aantay na biyaya sa atin, di ba? Ano nga ba ang grace ni God na nag-aantay sa atin? Yung kanyang pinarami sa atin na eternal life, di ba? Ang punta natin doon sa kaharian niya. Kaya sana, guys, ma-realize na natin yan na hindi talaga pwede na natawag mong Christians yung sarili mo tapos gumagawa ka rin ng mga evil na gawain, no? Kung tingnan mo yung mga lifestyle mo, baka mamaya ang ginagawa mo sa mundong ito ay puro mga worldly desires or mga earthly desires, no? Na alam naman natin na sinabi yan ni Jesus Christ sa scriptures niya na sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 16 verse 24, then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Diba? Ito nga ang sinasabi na kapag gusto natin maging totoong alagad ng Diyos, i-deny natin yung sarili natin. Ibig sabihin, kalimutan natin yung sarili natin. Kalimutan na natin ang pagpapasaya sa sarili natin. Kalimutan na natin yung mga sariling desires natin. Kung hindi, ang gawin na lang natin ay sundin kung ano yung desires ni God sa atin, kung ano yung will niya sa buhay natin, yung paggawa ng mga godly works, no? Kung ano man yung assignment ni God sa atin, yun ang gagawin natin, no? Huwag na nating intindihin yung sarili natin, intindihin natin yung mga godly works na gusto ni God na gawin natin, di ba? Yan ang tunay na Christians, yan ang tunay na alagad ng Diyos. Huwag na nating bigyan ng puwang si Satan at saka yung mga demons niya sa buhay natin, di ba? Huwag na tayo magpapaniwala sa kasinungalingan ni Satan na okay lang na magkasala dahil under grace na tayo. Hindi pwedeng ganun, no? Kailangan gawin nating holy ang sarili natin para makaakyat tayo doon sa kaharian ng Diyos, no? So ngayon, kung tayo man ay nakakulong pa rin sa paggawa ng kasalanan, no? Hindi pa naman huli ang lahat, guys, no? Isa lang ang dapat nating gawin kasi isa lang naman ang requirements ni God para makaakyat tayo doon sa langit, no? Kailangan nating magsisi na ngayon, guys, no? Sa mga kasalanan nating nagawa. Kailangan na nating humingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan nating nagawa at talikuran na natin yung paggawa ng kasalanan, maging born again na tayo, di ba? Hindi naman porket sinabi kong born again ay kailangan mong pumasok sa simbahan ng born again. Ibig sabihin, pag born again ka na, no, magbagong buhay ka na, as in parang ipinanganak kang muli. Yung dating ikaw, patayin mo na yun, di ba? Yung kung namumuhay ka man under flesh dati, kung ang pamumuhay mo man dati ay earthly desires, mga
worldly desires ang pamumuhay mo dati, patayin mo na yun, magbagong buhay ka na. Kung ano yung will ni God sa buhay mo, yun na yung susundin mo, at saka mamumuhay ka na sa mundong ito na ang pamumuhay mo naaayon sa pamumuhay ni Jesus Christ sa mundo dati, di ba? Ganun ang totoong born again, guys, no? Kaya sana ma-realize na ng lahat yan, no? Para hindi natin pagsisihan bandang huli na akala natin totoong Christians tayo, pero hindi natin alam pagdating ng araw, hindi pala tayo matatanggap doon sa langit, no? Dahil sa mga lifestyle na ginagawa natin dito sa lupa, dahil sa gawain natin, no? Dahil sa mga desires natin, di ba? Dahil sa laman ng puso natin, guys, no? Kaya sana talaga, guys, no? In-encourage ko talagang bawat isa sa atin na magbasa talaga tayo ng Bible, guys, para malaman natin ang katotohanan. Huwag lang tayo magpapaniwala sa mga preacher na nagpipreach sa social media na napapanood nyo. Huwag lang kayong magre-rely sa mga preacher. Kung hindi, bumili kayo ng Bible nyo. Kung ayaw nyo ng English na Bible, mayroong Tagalog na Bible para mas lubos ninyong maunawaan, no? Kailangan talaga nating malaman ang katotohanan ng mga salita ng Diyos para palayain tayo ng katotohanan na ito, no? Yan ang dapat nating gawin para hindi tayo malinlang ni Satan, na pinapaniwala tayo ni Satan sa kasinungalingan niya na okay lang na gumawa ng kasalanan dahil under grace na tayo, okay lang na mamuhay tayo sa mga gusto nating pamumuhay dahil under grace na tayo, no? Hindi ganun, guys, no? Hindi sa ganung paraan ang process ng kaligtasan, no? Kaya sana talaga maisipan nating magbasa ng Bible para hindi tayo kayang linlangin ng mga kaaway natin, no? Para malaman talaga natin kung ano ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, no? Kasi alam naman natin na lahat na nakasulat sa Bible ay pawang katotohanan, walang kasinungalingan dyan, guys, no? Kaya ngayon pa lang, guys, sana mabago na natin yung lifestyle natin, mamuhay tayo ng naaayon sa pamumuhay ni Jesus Christ sa mundong ito, mamuhay tayo ng pamumuhay na naaayon sa mga salita ng Diyos, no? Para talagang matanggap natin ang grace ni God balang araw, no? So hanggang dito na lang yung aking video, guys, no? Sana may natutunan kayo. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!